Napansin mo ba? May mga gamot na sobrang effective sa iba, pero pagdating sa'yo, parang wala lang. Parang uminom ka lang ng tubig, ganun. Minsan, pareho pa kayo ng sakit ng kaibigan mo. Same diagnosis, same medication, pero sa kanya, okay na. Sa'yo, parang mas lumala pa. Relate ba? Kasi normal lang yan talaga. So, paano kung sabihin ko sa'yo na may klase ng treatment approach na hindi lang basta standard, kundi talagang nakabase sa katawan mo mismo. Yung tipong iniisip muna kung ano ang babagay sa'yo. Hindi lang kung ano yung usual na binibigay sa lahat. And that's what we call personalized medicine. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Usually kasi sa traditional healthcare, ganito ang flow. May sakit ka, may prescription, tapos na. Parang template lang. Hindi masyadong iniisip kung pare-pareho ba talaga tayo ng katawan. Pero let's be real, hindi naman tayo pare-pareho. Iba-iba yung lifestyle natin, iba-iba yung diet, iba-iba rin yung stress at environment. So, bakit iisa lang yung treatment approach? Diyan na-realize ng mga doctors at scientists na hindi pala one size fits all ang katawan ng tao. So, ano ba talaga ang personalized medicine? Simple lang. Ito ay paraan ng medical care and treatment kung saan ina-adjust yung plan base sa mismong patient. Hindi lang tinatanong kung anong sakit mo, kundi anong klaseng body, lifestyle, at history meron ka. Kasama dito ang medical history mo, lifestyle mo, at pinaka-importante, yung genes mo. So instead na hulaan kung anong gagana, ang tanong ngayon ay, ano yung pinaka-effective na treatment para sa'yo? Why genes matter? Ngayon, bakit ba sobrang importante ng genes? Kasi yung genes mo, parang instruction manual yan ng katawan mo. Diyan nakabase kung paano ka magre-react sa medication. May mga tao na mabilis mag-respond sa gamot. Meron din naman sobrang sensitive. Kaya may mga gamot na okay sa'yo, pero sa iba, boom, side effects agad. Kaya may mga patients na ilang beses napapalitan ng prescription bago makahanap ng talagang hiyang. And honestly, nakakapagod yun. Physically, mentally, at pati financially. Exactly yan yung gustong iwasan ng personalized medicine. Yung paulit-ulit na trial and error. So, paano siya gumagana? Una, kinokolekta muna yung data, pwedeng DNA testing, lab results, scans, at kahit details tungkol sa lifestyle ng patient. Hindi lang isang factor ang tinitingnan, pinagdudugtong lahat para makita yung whole picture. Pag na-analyze na yung genes, mas naiintindihan ng doctors kung paano magre-react yung body mo sa certain medications. Results? Mas clear kung anong gamot ang ibibigay at kung ano yung tamang dosage. Less guessing and more accurate decisions. Role of technology and AI. Hindi lang genetics ang bida dito. Malaking tulong din ang technology, lalo na ang AI. Sa dami ng medical data ngayon, hindi na talaga kakayanin kung manual lang ang analysis. Kaya, ginagamit ang AI para tulungan ng doctors na i-analyze ang data at mag-predict ng possible outcomes. So, instead na try natin to, sana okay, nagiging more data-driven ang decisions. Mas safe, mas efficient, at mas reliable.
Isa sa pinaka-solid na example ng personalized medicine ay sa cancer treatment. Dati kasi, halos pare-pareho lang ang chemotherapy. Pero ngayon, mas targeted na. Tinitignan muna yung genetic mutation ng cancer cells, tapos doon ibinibase kung anong type of treatment ang gagamitin. Ibig sabihin, mas focus yung gamot sa cancer mismo at mas kaunti ang naaapektuhang healthy cells. Meron ding pharmacogenomics kung saan ina-adjust yung type at dosage ng medication base sa genes ng patient. Results, mas konting side effects at mas mataas yung chance na mag-work. Para sa patients, malaking difference talaga ito. Mas maayos ang recovery, mas konti ang adverse reactions, at mas confident ka sa treatment plan. Hindi ka lang basta binibigyan ng prescription. Pinag-iisipan talaga kung ano yung best option para sa katawan mo. Mas ramdam mo na inaalagaan ka, hindi lang ginagamot. Hindi lang basta patients ang nakikinabang dito. Sa healthcare system, nababawasan yung unnecessary cost dahil hindi na basta-basta sumusubok ng treatment. Mas efficient ang paggamit ng resources, mas konti ang complications, at mas maayos ang overall patient care. Bakit nga ba siya emerging technology? Kaya tinatawag ang personalized medicine na emerging technology. Kasi sobrang mahal at complicated ng genetic testing. Ngayon, mas accessible na siya kaysa dati. Dahil sa mabilis na development ng genetics, AI, at digital systems, nagiging mas realistic na yung ganitong approach sa healthcare. Unti-unti na ring nagsishift ang mindset from reactive care papunta sa preventive at predictive care. Sa huli, ang personalized medicine ay hindi lang tungkol sa advanced tech o high-tech machines. Ito ay tungkol sa better patient care, tamang approach, tamang medication, at tamang timing. Habang mas umuunlad ang science, mas nagiging personal ang healthcare. At ito ang future of medicine. Hindi bukas, kundi ngayon na. Thank you for watching. Bye!